Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na karamihan sa aking sasabihin dito ay hango sa aking pagsasaliksik o pag-research gamit ang artificial intelligence. Ang layunin ko ay mabigyan kayo ng mahahalagang impormasyon at mabigyan ng kaunting entertainment. Kaya kung meron man kayong mga importanteng desisyon, ay maaari lamang po na i-verify ang mga sinabi ko. Dahil, sabi nga, ang artificial intelligence ay pwedeng magkamali. With that being said, let's dive in. Mga kababayan, isang boto lang ba ang sayo? Oo, pero ang isang boto mo ay isang tinig, isang desisyon, isang pagkakataon para baguhin ang kinabukasan. Sa bawat halalan, binibigyan tayo ng pagkakataong pumili. Pero ang tanong, pumipili ba tayo ng tama? O nagpapadala lang tayo sa sikat na pangalan, sa matatamis na salita o sa panandaliang benepisyo? Ngayong episode, pag-usapan natin ang kapangyarihan ng tamang boto. Kung paano ito hindi lang tungkol sa eleksyon, kundi sa kinabukasan nating lahat. Dahil ang boto mo ay hindi lang papel na ihuhulog sa kahon, ito ay isang panata, isang responsibilidad, isang hakbang patungo sa pagbabago. Kaya't samahan mo ako pag-isipan natin ng malalim at gawin natin ang nararapat. Dahil ang tunay na progreso ng bayan, hindi nakasalalay sa mga politikong nakaupo, kundi sa mga mamamayang marunong pumili. Handa ka na bang gamitin ang kapangyarihan mo? Alam mo ba na ang isang boto mo ay maaaring baguhin ang kinabukasan ng buong bayan? Kapag iniisip natin ang eleksyon, madalas nating marinig ang tanong na, isang boto ko lang naman, may epekto ba talaga ito? Ngunit ang totoo, bawat boto ay may halaga, at kapag pinagsama-sama ang lahat ng matalinong boto, nagkakaroon ito ng kapangyarihang baguhin ang hinaharap ng ating bansa. Bakit mahalaga ang isang boto? Isang boto ang maaring maging dahilan ng panalo o pagkatalo ng isang kandidato. Maraming pagkakataon sa kasaysayan na nagwagi o natalo ang isang kandidato sa napakaliit na agwat lamang. Isipin mo, paano kung ang isang boto na iyon ay sa iyo? Ang boto mo ay bahagi ng isang mas malaking pagbabago. Hindi ka nag-isa sa pagboto. Kung milyon-milyon tayong pipili ng tapat, may kakayahan at makabayang leader, hindi natin kailangang umasa sa swerte. Tayo mismo ang lilikha ng magandang kinabukasan. Ang boto mo ay isang responsibilidad, hindi lang isang karapatan. Ang pagboto ay hindi lang tungkol sa pagpili ng isang pangalan sa balota. Ito ay pagpili ng direksyon ng bansa. Kung gusto natin ng maayos na pamahalaan, mas mabuting kinabukasan at mas magandang oportunidad para sa lahat, dapat tayong pumili ng tama. Kapag ang tamang leader ang naluklok, damang-dama natin ang pagbabago. Isipin mo ang epekto ng isang mahusay na leader. Mas magandang edukasyon, mas maraming trabaho, mas maayos na kalsada, mas ligtas na pamayanan. Pero kung maling leader ang maluklok, korupsyon, kahirapan, at kawalan ng pag-asa, ang isang boto mo ay hindi lang isang numero, ito ay isang tinig, isang pag-asa, isang hakbang tungo sa mas magandang kinabukasan. Kaya sa susunod na eleksyon, huwag isipin na wala namang epekto ang boto ko. Dahil kapag sama-sama nating pinili ang tama, tiyak na mababago natin ang direksyon ng ating bayan. Alam mo ba na hindi lang kandidato ang binoboto mo, kundi ang uri ng buhay na ipapamana mo sa susunod na henerasyon? Kapag bumoto ka, hindi lang pangalan ng isang kandidato ang minamarkahan mo sa balota. Sa bawat boto mo, pinipili mo rin kung anong klaseng mundo ang iwan mo sa mga susunod na henerasyon, ang kinabukasan ng iyong mga anak, apo at ng buong bansa. Bakit ito mahalaga? Isa, ang mga leader na iniluklok natin ngayon ay ang magpapasya para sa hinaharap. Ang mga ipapasa nilang batas, mga proyektong itatayo, at mga programang isusulong ay may direktang epekto sa mga kabataan at sa mga darating pangsalinlahi. Halimbawa, kung ang iluluklok nating leader ay may malasakit sa edukasyon, maglalaan siya ng mas maraming pondo para sa paaralan, libreng libro at dekalidad na guro. Isang bagay na makikinabang hindi lang tayo, kundi pati ang ating mga anak at apo. Dalawa, ang tamang leader ay nagsisiguro ng maunlad, ligtas at maayos na bansa. Kung pipili tayo ng leader na laban sa korupsyon, magkakaroon tayo ng gobyernong tapat at mahusay sa paggamit ng yaman ng bayan. Ang matinong pamamahala ay magbubunga ng mas maraming trabaho, mas ligtas na lansangan at mas maunlad na ekonomiya. Isang mundong gusto nating ipamana sa ating pamilya. Tatlo, masamang leader equals mas mahirap na buhay para sa susunod na henerasyon. Isipin mo ang epekto ng maling pagboto. Kung mailuklok ang isang gahaman o walang kakayahang mamuno, maaring lumala ang kahirapan, tumaas ang utang ng bansa at humina ang ekonomiya. Ang mga batang lumalaki ngayon ang siyang magpapasa ng problemang ito sa hinaharap.
4. Ang boto mo ay isang regalo ng pag-asa. Hindi lang ito tungkol sa iyo kundi sa mga susunod na Pilipino. Kapag bumoto ka ng tama, binibigyan mo sila ng mas magandang pagkakataon sa buhay, mas maraming oportunidad, mas maayos na serbisyo, at isang bansang tunay na nagmamalasakit sa kanila. Kaya bago ka bumoto, tanungin mo ang sarili mo, ang kandidato bang ito ay maghahatid ng mas magandang kinabukasan para sa susunod na henerasyon? Dahil ang tamang boto mo ngayon ay isang pamana ng pag-asa at pag-unlad para sa kanila. Huwag sayangin ang pagkakataon, bumoto ng may puso at pananagutan. Alam mo ba na ang pagboto ay isang pribilehiyo na ipinaglaban ng ating mga bayani? Sa kasalukuyan, ang pagboto ay tila isang simpleng gawain. Pipila ka, pipili ng kandidato at ihuhulog ang balota. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan, malalaman natin na ang kalayaang ito ay bunga ng dugo, pawis at sakripisyo ng ating mga bayani. Bakit napakahalaga ng pagboto? Isa, dati hindi lahat ay may karapatang bumoto. Noong panahon ng pananakop ng Espanya, Amerika at Hapon, walang boses ang mga Pilipino sa kanilang gobyerno. Ang mga desisyon ay ginagawa ng mga dayuhan at ang ating mga ninuno ay walang kapangyarihang pumili ng leader na magtatanggol sa kanilang kapakanan. 2. Maraming Pilipino ang nag-alay ng buhay para makuha natin ang karapatang ito. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini at iba pang bayani ay hindi lamang lumaban para sa kalayaan, lumaban din sila para sa isang bansang may tunay na demokrasya. Kung hindi sila nagbuwis ng buhay, baka hanggang ngayon ay wala tayong pagkakataong mamili ng sariling pinuno. 3. Kung dati buhay ang isinugal para sa kalayaan, ngayon kailangan lang nating bumoto. Noon, kailangan mong lumaban sa digmaan upang marinig ang iyong boses. Ngayon, kailangan mo lang pumunta sa presinto at bumoto ng may malasakit at katalinuhan. Napakadaling gawin, pero bakit marami pa rin ang hindi bumoboto o hindi siniseryoso ang eleksyon? 4. Ang hindi pagboto ay tila pagpapabaya sa sakripisyo ng ating mga bayani. Kapag hindi tayo bumoto o nagbenta ng ating boto, parang sinasayang natin ang kalayaang ipinaglaban ng ating mga ninuno. Ang demokrasya ay isang karapatang dapat nating ingatan, hindi isang bagay na dapat ipagwalang bahala. Kaya bago mag-eleksyon, itanong mo ito sa sarili mo. Kung nabubuhay kaya sina Rizal at Bonifacio ngayon, ano kaya ang sasabihin nila sa paraan ng ating pagboto? Huwag nating sayangin ang kalayaang pinaghirapan ng ating mga bayani. Bumoto tayo ng tama. Dahil ito ang pinakamadali at pinakamakapangyarihang paraan upang ipagpatuloy ang kanilang laban para sa isang mas maunlad at makatarungang Pilipinas. Alam mo ba na hindi lang sa pangalan dapat tayo bumabase kundi sa track record at integridad? Kapag eleksyon na, marami sa atin ang bumoboto batay sa pangalan, madalas dahil sikat mula sa isang kilalang pamilya o may malakas na personalidad. Pero ang tanong, ang kasikatan ba ay garantisadong tanda ng mabuting pamumuno? Ang isang tunay na mabuting leader ay hindi lang mahusay sa pagsasalita, kundi may malinis na track record, tamang prinsipyo at napatunayang malasakit sa bayan. Ano ang dapat tingnan sa isang kandidato? Una, track record o kasaysayan ng kanyang serbisyo. Ano na ang nagawa niya sa bayan bago pa man tumakbo sa posisyon? May naipatayo ba siyang proyekto na talagang nakatulong sa tao? May mga batas o programa ba siyang isinulong para sa kabutihang panlahat? Pangalawa, integridad o katapatan. May bahid ba ng korupsyon o anomalya ang kanyang pangalan? Marunong ba siyang tumupad sa kanyang mga pangako o puro salita lang? Matibay ba ang kanyang paninindigan kahit hindi ito popular? Pangatlo, tunay na malasakit sa bayan hindi lang sa panahon ng kampanya. Nakikita ba natin siyang tumutulong kahit walang eleksyon? Nararamdaman ba natin ang kanyang presensya sa panahon ng sakuna at krisis? O baka naman lumilitaw lang tuwing eleksyon para mangako ng pagbabago? Bakit hindi sapat ang pagiging magaling magsalita? Maraming politiko ang mahusay sa pangako pero kulang sa gawa. Ang isang tunay na pinuno ay hindi lang dapat may charisma, dapat may resulta. Hindi sapat ang ganda ng plataporma, dapat may kakayahang maisakatuparan ito. Kaya bago bumoto, itanong mo ito sa sarili mo. Sikat pa siya? Hindi ito sapat na dahilan. Magaling ba siyang magsalita? Hindi ito sukatan ng tunay na leader. May napatunayan na ba siyang nagawa para sa bayan? Matino at malinis ba ang kanyang pangalan? Siya ba ay may tunay na malasakit sa tao? Dahil sa eleksyon, hindi lang tayo pumipili ng pangalan sa balota. Pinipili natin ang magiging kinabukasan ng ating bayan.
Alam mo ba na ang perang tinanggap mo kapalit ng boto ay maaring katumbas ng ilang taong paghihirap? Tuwing eleksyon, maraming politiko ang namimili ng boto, nag-alok ng pera, grocery, libreng load, o iba pang bagay kapalit ng boto. Para sa iba, tila magandang oportunidad ito. Sayang din ang pera. Pero alam mo ba na ang ilang daang piso na tinanggap mo ngayon ay maaring magdulot ng taon-taong paghihirap sa hinaharap? Bakit hindi dapat ibenta ang boto? Una, ang perang tinanggap mo ay babawiin nila sa maling paraan. Hindi ito libreng pera. Kapag nakaupo na sila sa pwesto, babawiin nila ito sa pamamagitan ng korupsyon, overpricing ng proyekto, at hindi maayos na serbisyo. Ang perang dapat sana ay para sa ospital, paaralan at kalsada, mapupunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal. Pangalawa, ikaw rin ang magdurusa sa loob ng maraming taon. Ang isang eleksyon ay tumatagal lang ng isang araw, pero ang epekto nito ay maaring magtagal ng 6 na taon o higit pa. Kung maling tao ang maupo, ikaw rin ang makakaranas ng matinding kahirapan, walang trabaho, mahalang bilihin, at palpak ang serbisyo ng gobyerno. 3. Ang boto mo ay hindi for sale kundi para sa kinabukasan mo. Ang pagboto ay isang sagradong karapatan, hindi isang transaksyon. Hindi ka dapat bumoto batay sa perang natanggap mo, kundi sa sino ang tunay na makakapagbigay ng mas magandang kinabukasan. 4. Kung walang bibili, walang mabebenta. Ang vote buying ay parang negosyo. Kung walang tatanggap, walang manunuhol. Kung lahat tayo ay tatanggi sa ganitong sistema, mapipilitan ang mga politiko na manalo sa malinis na paraan sa pamamagitan ng tunay na plataporma at mahusay na track record. Bago bumoto, itanong mo ito sa sarili mo. Sulit ba ang isang araw ng pera kung kapalit nito ay 6 na taon ng paghihirap? Mas pipiliin ko ba ang panandaliang benepisyo kaysa sa pangmatagalang pag-unlad? Sino ang tunay na makakatulong sa akin at sa aking pamilya, hindi lang ngayon kundi sa mga darating na taon? Tandaan, ang boto mo ay isang puhunan para sa kinabukasan. Huwag mong ibenta, ipaglaban mo ito para sa isang mas maunlad na bayan. Hanggang dito na lang muna ang usapan natin. Ingat kayo palagi, have a good day, and God bless. See you on the next one. Maraming salamat sa panunod. Kung nagustuhan niyo po ito, please like, share, and subscribe. Malaking bagay po yan para maipagpatuloy ko ito.